Paano kung nagmahal ka kahit alam mong masasaktan ka? Ito lang masasabi ko, okay lang yan. Ang mahalaga, minahal mo at sinubukan mo at dapat matikman mo. Huwag kang papayag na hindi mangyayari yun. Ang mahalaga, nasarapan. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Isang gabi na naman. Eto, nakahiga lang sa kama habang iniisip lang si Isagani. Sa totoo lang, kapag magkasama at magkatabi kami ni Isagani sa kama, lagi akong nakakatulog kaagad. Huwag lang magigising ng hating gabi o madaling araw. Kasi, nako, delikado. Pero, teka, ano na kayang ginagawa ni Isagani ngayon? Iniisip siguro ako nun kaya di ako makakatulog. Teka, iinom nga muna ako ng tubig. Kaya naman, bumangon na ako at mabasa sa silid ko. At mula sa kusina, nagtago ako bigla nang bumukas ang pintuan ng silid ni Ama. Nagtago ako sa ilalim ng lamesa. Ewan ko ba kung bakit ako nagtago. Tapos eto, hindi ko alam kung saan pupunta si Ama. Para kasing bumaba siya. Kaya eto, sinundan ko. At ayun, nakita ko siya. Nakatayo sa harapan ng pintuan ng silid ni Manong. Nakatayo lang siya dun. Kaya eto, nagmamasid lang ako. Hinihintay ko nga na kumatok si Ama sa pintuan. Kaya lang, natakot ako. Kasi, pabalik na si Ama. Kaya nagmadali na ako kaagad. Muntik pa ako madula sa hagdan. Tapos eto, diretso sa silid ko. At nahiga na ako kaagad. Napapaisip tuloy ako sa gustong gawin ni Ama. Bakit kaya parang may gusto siyang gawin pero nagdadalawang isip pa siya? Makatulog na nga kasi bukas maaga akong aalis para puntahan si Isagani. Sasamahan ko ulit siya sa bukid kasi kapag kasama ko siya, tila ba wala nang dahilan upang di ko makayanan ng lahat. Sa lumipas na mga araw, hindi ko na muling nakita si Alfonso. Hindi na rin ako pinayagan na makatungtong pa sa tahanan nila. At ang tanging alam ko, ikinulong siya sa isang silid kung saan may mga nagbabantay sa kanya. May nakapagsabi pa nga sa akin mula sa isang katulong nila na sa araw ng kasal lang si Alfonso makakalabas. Kaya naisip ko na ito na lang din talaga ang pagkakataon para maitakas ko siya. At bago ang araw na yun, gumawa ako ng sulat para kay Alfonso. Isang sulat na inipit ko sa isang libro at ipinaabot ko sa kanya. Ibinigay ko ang libro sa isang katulong
Subalit sa di ko malaman na dahilan, sa mismong araw ng kasal niya, may dumukot sa akin at dinala ako sa napakalayong lugar at ikinulong ako ng mahabang panahon. Matapos ang araw na yun, di ko na alam kung ano nangyari. Naipit ako sa kulungan na di ko alam kung paano ako makakawala. At sa paglipas ng panahon, wala na ako naging balita kay Alfonso. Subalit nang magkaroon ng pagsabog sa bilangguan kung saan ako nakakulong, nagkaroon ako ng pagkakataon na makatakas. Ilang taon din akong nawala. Gusto kong magbalik at sana sa pagbabalik ko, maging sang-ayon pa din sa sitwasyon, sa pangakong naipit sa piitan ng kahapon. Malayo ang nilakbay ko para lang makabalik. Walang nag-akala na buhay pa ako. Ang akala nila, namatay na ako. Kaya kahit paano, nabunutan ng tinik ang mga nagmamahal sa akin. Subalit nang bumalik ako sa bahay nila Alfonso, wala nang nakatira sa bahay nila. At may nakapagsabi sa akin na maagang pumanaw ang asawa ni Alfonso dahil sa panganganak. At ang mga magulang niya, nag-ibang bayan na, kung saan kasama si Alfonso at ang anak nito. Walang makapagsabi kung babalik pa sila. Hanggang sa isang araw habang naglalakad ako, isang mag-arang kalesa ang dumaan patungo sa bahay nila Alfonso. Kinabahan ako at sinundan ko ang kalesa. At sa nakalipas na panahon, tila ba nanumbalik ang ligaya sa puso ko nang makita kong si Alfonso ang bumaba sa kalesa kasamang isang maliit na bata at ang katulong na may hawak sa bata. Ang katulong na yun, sa kanya ko pinabot ang sulat. Kaya ito, nagmadali akong lumapit at tinawag ko ang pangalan niya. Subalit paglingon niya sa akin, tinalikuran niya lang ako na tila ba di ako kakilala. Napatigil ako sa paglalakad at tila ba naduwag ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang katotohanan. At pagpasok nila sa malaking bahay, napatras ako at naglakad papalayo. Bakit ganun? Parang di na siya si Alfonso na nakilala ko noon. Bakit walang bakas ng pagkasabik ang kanyang mga mata? Bakit parang tila ba puot at galit ang nakita ko sa bawat tingin niya? Nagsimula akong maglakad papalayo. Subalit habang naglalakad ako, narinig kong may tumawag sa pangalan ko. Paglingon ko, yung katulong nila Alfonso. Sa mga sandaling to, lumapit siya sa akin at ikinuwento ang lahat. Kasama pa nga niya si Damian na napakaliit pang bata. At dito ko nalaman ang lahat ng nangyari. Nahuli pala ang katulong at nalaman ang tungkol sa sulat na nakaipit sa libro. Kaya ipinadukot nila ako at ipinakulong sa malayo. At ang sulat na ginawa ko, pinalitan nila ng ibang sulat na puro masasakit na salita ang nilalaman. At ang sabi pa ng katulong, sinunog daw ni Alfonso ang sulat na naglalaman ng lahat ng masasakit na salita.
At ang sulat ko, itinapon ng mga magulang ni Alfonso. Sabalit pinulot daw to ng katulong at inipit sa isang libro na hindi sa libro na pinadala ko. Kaya lang, nawala ang libro at di matandaan ng katulong kung nasaan ang libro. Kaya hanggang ngayon, galit na galit sa akin si Alfonso. Sinubukan kong magpaliwanag pero ayaw niya makinig. At ang lagi niya sinasabi, kung may ipapakita ko daw ang sulat na yun, saka lang daw siya maniniwala na nagsasabi ako ng totoo. Subalit sa napakahabang panahon na paghahanap ko sa isang sulat na nakaipit sa isang libro, hanggang ngayon, hindi ko pa mahanap ang katotohanang magsasabi ng tunay na nangyari sa nakaraan. Nasaan na ba ang sulat na yun? Nasaan na ba ang libro? Kaya nung paalis na ulit sila dito, namasukan na akong taga-alaga ng bahay nila. Pumayag naman si Alfonso. Kahit paano daw kasi, kilala niya ako na kayang bantayan ng maayos ang bahay nila. At sa napakadaming libro dito sa bahay nila, tila ba mauubos na yung panahon ko. Hindi ko mahanap ang sulat na nakaipit sa libro. Nawawalan na ako ng pag-asa dahil hanggang ngayon, hindi pa ako pinapatawad ni Alfonso. Kung makikita ko lang sana ang libro, hindi na sana ako maghihirap na magpaliwanag sa kanya dahil nasa sulat na yun ang lahat ng nararamdaman ko para sa kanya. Ala, bakit may ganitong sulat na nakaipit sa libro? Para kanino kaya to? Teka nga, babasahin ko muna tapos tatanong ko kay Damian kung kilala niya nagsulat nito. Ala, nakakainis. Yung gasera, naubusan ng ilaw. Napakadilim tuloy. Bukas ko na nga lang babasahin.